Stop scrolling and start learning. This is Dar, and today may ituturo na naman ako sa inyo. So let's start. Busy ka ba sa work o sa negosyo mo? Minsan hindi natin nabantayan ang Facebook page natin, lalong-lalo na kung ito ay may mga messages at comments na kailangan natin sagutin agad. Alam mo ba na pwede kang magbigay ng access sa ibang tao para sila ang tumulong mag-manage ng page mo kahit hindi mo ibigay yung password? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano magbigay ng tamang page access. Mahalaga ito, lalong-lalo na kapag ikaw ay busy, may sasagot lang sa mga inquiries. Tuloy-tuloy ang postings mo kahit wala ka. Mas mabilis ang response sa mga customers at hindi mo kailangang ibigay ang personal account mo. At anytime, yung binigyan mo ng access, pwedeng-pwede mo lang silang tanggalin. So tara, lipat tayo at ituturo ko na sa inyo ang step by step kung paano gumawa ng Facebook page. So, syempre, bubuksan natin ang ating Facebook page. Ayan, tapos, ito ang aking personal Facebook. So, gusto ko siyang i-switch doon sa aking Facebook page. So, punta lang tayo dito ulit sa tatlong line sa taas. Ayan, tapos, ito na hanapin ko yung aking ginawang page, itong Senior Tech Gabay by Dar. Pindutin ko lang yan. Akin to, ayan. And then, switch lang natin. Ayan. So, okay, di ba? Punta tayo dito sa tatlong line sa taas. Ito sa taas, ayan. Tapos, punta tayo dito sa settings and privacy. Ayan. Pinutin natin settings and privacy. Tapos, punta tayo dito sa settings. And then, punta tayo dito sa page setup. Ayan. Kung makikita nyo, merong page access. Dito sa page access, pindutin natin yan. At saka, pwede tayo ditong mag-add new. So, ngayon, yung binigyan ko ng access, itong may isa akong tao na binigyan ng access sa aking page. Ayan siya. So, ano ko lang yung name. Dinner ko lang. Tinakpan ko lang yung name para, syempre, for privacy. Pero pag gusto pa natin mag-add ulit ng tao, lagay lang tayo dito sa add new. Ayan. Add new. Tapos, ayan. Sinasabi niya na kung bibigyan natin siya ng access, makikita nila yung mga ginawa sa page natin, any actions or ano yung mga pinanggawa natin sa page, makikita din ng taong nagma-manage nito. At saka, yung mga binigyan natin access, hindi sila makapag-switch tulad ng ginawa ko kanina na dyan lang sa Facebook page niya, isi-switch niya dun sa page niya, hindi pa pwede. Gagamit talaga siya ng business suite na dapat yung ida-download niya, on which ituturo ko dun sa next ko na tutorial. So, ayan, next lang natin. Tapos, dapat friend natin siya dito sa account natin, ano, tapos search lang natin yung name niya, halimbawa. Ayan. Yan, search lang natin yung name niya. Ayan, tapos pindutin natin yung name niya kung siya yung gusto natin ipa-manage yan, yan. At saka, pwede mo lang sabihin dito na see how the page, ito yung mga access na ibibigay natin sa kanya. Sa insights, makikita niyo yung insight. Ibig sabihin, makikita niyo kung ilang views. At saka, marami yan sa, di ba, sa insights, pag nakikita natin dun sa ating performance ng ating page or ating Facebook, meron doon. Kung makikita niya, kung bibigyan mo siya, i-ano mo to, ibigyan mo siya ng access, magkakaroon siya ng insights sa page, sa content, at saka sa mga ads perform. So, ayan. Tapos sa ads naman, pwede siya mag-create, mag-manage, at mag-delete ng ads para sa page. Bibigyan ko din siya access. Gusto ko kasi siyang bigyan ng full access. Tapos sa content, pwede siya mag-create, mag-manage
ng, ah, ma mag-manage or mag-delete ng post, stories, and more as of the page. So 'yan, bibigyan natin siya ng full access diyan, ayan. Tapos click lang natin, i-ano lang natin, i-hover lang natin yung ano para mag-blue siya, slide lang natin, ayan. So automatic po na 'pag binigyan natin siya ng access dun sa content, magkaroon din siya ng, automatic magkakaroon siya ng access sa pag-review and mag-respond to comments, remove unwanted content and report activity. Pwede din siya mag-respond sa mga direct messages and make calls as the page. So yun lang. Akin bibigyan ko siya ng full access. So depende sa inyo kung anong access ang ibibigay niyo. Pwede lang naman na wala lang yung dalawa, yan lang yung mag-create lang, mag-manage, ganyan. Hindi niya makikita yung insights. Pero sa akin gusto ko siyang bigyan ng full access. Tapos click lang natin, give access. Ayun, tapos enter natin yung password natin. Ayan, tapos confirm. Yan. So, ibig sabihin, in-invite na siya. So, meron siyang invite. Tapos, dapat i-accept niya within 31 days. Kasi pag hindi niya in-accept, mag expire yung link. So, ayan lang siya. So, kung sino yung sinendan natin ng invite, pupunta din tayo doon sa kanyang, pupunta din siya sa kanyang Facebook at titingnan niya doon at kailangan niyang i-accept yung ano, yung kailangan niyang i-accept yung invitation mo na i-manage yung page. So, ayan na halimbawa, yan yung in-invite ko na account para sa kanina yung sinendan ko na invite, ayan. Dapat sa kanilang sa kanila din ay ma-accept nila yung invitation mo. So, punta lang tayo dito sa notifications. Ayan, pindutin natin. So, ayan, pindutin natin ang notifications. Ayan. Tapos makikita mo, meron siyang invitation. Ayan. Darby invited you to manage in your Tech Gabay by Dar's page. So, a bit blurry siya. Wait lang ha, ayusin natin. So, ayan siya. Nakikita mo. Ayan. So, pindutin lang natin yan. Ayan. Tapos, review invitation. Check natin ha. Balik natin. Review invitation. And then, sabi niya, ayan. Yan, sabi niya, what you can manage if you accept task access. Ayan, makikita niyo lahat. And then, next lang natin. Ayan. So, lahat daw ng ginagawa naman ng binigyan natin access, makikita din naman natin kung tayo yung may-ari ng page. Sabi niya, you can switch into this page or manage it directly on Facebook, but you can manage it with other tools from Facebook. Tapos, everyone who manages this page, including you, is responsible for the following groups and events policies. Pwede natin kung anong tools to. So, sa bagay ito, pwede i-discuss ko na lang to more further on my next tutorials para makita ninyo kung ano yung magiging flow nito. So, yan lang. Tapos, accept lang natin. Ayan. Ayan. So, ayan, sabi niya, mamamanage natin yung page using yung Meta Business Suite. So, ituturo ko na lang yan sa susunod ko na video. That's all. Thank you. And that's it for today's tutorial. Thank you for watching. At kung may natutunan ka, huwag mong kalimutan mag-like at mag-follow para sa mas marami pang tech tutorials. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you sa next video.